Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagdalo sa aming ikalawang telemodule. Ang pamagat po ng ating event ngayon ay Move, Learn, Thrive, a wellness guide for healthy aging. So, ang Move, Learn, Thrive po ay patungkol sa mga pangkaraniwang sakit na pwede natin makuha gaya ng stroke, osteoarthritis, hypertension, diabetes mellitus at mga hakbang na pwede natin gawin para maiwasan ito. Ako nga po pala si Rhea May Eribe. At ako po si Mary Rose Sabigan. Kami po ang mga tagapagsalita ngayong araw na magbibigay ng dagdag kaalaman para sa inyo. Bago po magsimula ang lahat, magkakaroon po tayo ng opening prayer na pangungunahan ni Miss Mary Rose Sabigan. Okay po, so sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Lord, maraming salamat po sa araw na to at sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Bigyan mo po nawa kami ng karunungan upang maunawaan at maintindihan ang mga paksa na tatalakayin at patnubayan mo kaming lahat. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Para po malaman naman ang mga presensya ng ating kalahok sa araw na ito, maaari niyo po bang pindutin ang like or heart icon sa ibaba ng inyong screen? Ayun, mukhang handang-handa na talaga sila makinig sa atin. Oo nga. Pero kailangan muna nating malaman yung mga dapat tandaan ngayong araw. Dapat tandaan? Meron ba tayong dapat tandaan ngayong araw, partner? Meron! So, una natin dapat tandaan, dapat magsuot tayo ng angkop na damit. Kailangan po natin magbihis ng maayos at komportable upang magpakita ng respeto sa ating mga kasamahan sa meeting. Pangalawa, i-mute po natin yung mga mikropono natin. Kung hindi po tayo magsasalita, kailangan natin i-mute ang mikropono upang maiwasan ng ingay na namanggagaling sa ating paligid. Sunod po, i-on natin ang camera kung kaya natin. Kung maaari po, i-on natin ang camera para magmukhang personal ang pag-uusap at magpakita ng atensyon sa mga kasamahan. Bukod pa doon, sumali po tayo sa mga talakayan. Ang pagsali sa talakayan ay nangangahulugan po na kayo ay nakikinig at natututo sa aming mga tinatalakay. Iwasan din po natin ang pag-multitask dahil kapag nag-multitask tayo, pwede itong maging sanhi para maging pagkalito at hindi mapakinggan ng maayos ang mga sakit na aming tatalakayin. Huli naman ay gamitin ang chat box kung may tanong. Kung nahihiyang magsalita, ay pwedeng gamitin niyo po ang chat box at babasahin namin ang inyong katanungan at aming sasagutin hanggang sa aming makakaya. Thank you, Rhea. Ngayon, pwede na nating simulan ng ating talakayan. Tama. Mary, pero saan ba tayo magsisimula? Simulan natin sa isang seryosong kondisyon na madalas ay hindi natin napapansin, ang stroke. Oo nga, marami na tayong naririnig na kwento tungkol sa stroke, pero kadalasan hindi natin alam kung paano ba ito nangyayari. Ano ba ang mga sintomas at paano natin ito may iwasan? Tama ka dyan. So, partner, ano nga ba ang stroke? Okay, so ang stroke, ito ay isang malubhang kondisyon na nangyayari kapag yung daloy ng dugo sa utak natin ay napuputol, kaya't hindi nakakakuha ng sapat na oxygen at nutrients yung utak natin. Tinatawag din na cerebrovascular accident o brain attack ang stroke. So may tatlong pangkaraniwang uri ang stroke. Una ang yung ischemic stroke o yung pagbabara ng daluyan ng dugo sa utak. Pangalawa ang hemorrhagic stroke o ang pagputok ng daluyan ng dugo sa utak na nagdudulot ng malubhang pagdurugo. Mas mahirap tong gamutin kumpara dun sa ischemic stroke. Panghuli is yung transient ischemic stroke. So tinatawag din ito na mini stroke. Ito yung pansamantalang pagkabawas ng daloy ng dugo sa utak. So karaniwang hindi ito nagdudulot ng mga permanenteng pinsala pero isa itong warning sign na maaaring magdulot ng mas malalang stroke kapag hindi naagapan agad. Now let's move on sa sintomas. So ano nga ba yung mga sintomas ng stroke? So first, yung face. So kapag hindi pantay ang bahagi ng mukha, halimbawa yung isang gilid ng mukha ay pababa or hindi natin makontrolado, isa tong sign ng stroke. Sunod naman is yung arm. So, ang kailangan natin gawin is ipagitna yung mga braso ng tao kung kaya niyang itaas ng pareho yung braso niya. So, kapag hindi, isa rin tong senyales ng stroke. Sunod is yung speech. So, kailangan nating tanungin kung kaya nilang magsabi or magsalita. Kapag nagsalita naman sila tapos medyo magulo or hindi malinaw yung pagsasalita, isa itong senyales ng stroke. At
kung makakita ng alinmang sintomas, ito na yung time. So, wag na tayong mag-aksaya ng oras at tumawag na tayo sa mga healthcare number or 911. Next slide, please. Ano nga ba yung mga sanhi? Meron tayong mataas na presyon at pamumuo ng dugo o taba sa utak. Sunod, anong mga pwedeng tamaan ng stroke? So, yung mga pwedeng tamaan ng stroke, yung mga may edad na 60 years old pataas, mataas ang presyon, yung mga labis na naninigarilyo at yung mga matataas ang blood sugar. So ano nga ba yung dapat nating gawin? Unang-una, kapag nakaranas ng stroke yung isang pasyente, pwede silang pumunta sa cognitive rehab. So sinasagawa dito yung gamutan patungkol sa mga memorya or ano pang mental health or mental abilities na naapektuhan ng pasyente. Next, we have yung occupational therapy. So, dito po tinutulungan yung mga pasyente upang gawin yung mga bagay na ginagawa nila noon na hindi nila nagagawa ngayon dahil nagkaroon sila ng stroke. So, gaya nito yung mga gawaing bahay, paglilinis, at iba pa. Last po, meron tayong physical therapy. So, nakakatulong po ito upang mabalik yung balanse at paglalakad ng isang pasyente. So, paano ito maiiwasan? Kailangan natin kumain ng masusustansyang pagkain, tigilan ang paninigarilyo, mag-ehersisyo, at panatilihing nasa tamang level ang ating blood pressure. Someone you love could be having a stroke. Learn these signs, act fast, give them hope. Face. Does it droop when you ask them to smile? Arm. Does one drip down on either side? Speech. Does it sound confused or strange? Then it's time to call 911. Face, arm, speech, time, act fast. With every second, brain cells die. Call 911 at any sign of stroke. Act fast. Give a loved one hope. Salamat, partner. Ngayon naman dumako tayo sa osteoarthritis. Ano nga ba ang osteoarthritis? Next slide po. Ang osteoarthritis o osteoporosis ay isang sakit na nagpapababa ng densidad ng mga buto na nagiging dahilan ng pagrupot at pagkabali ng mga buto. Ang mga madalas na mabali na buto ay sa balakang, galang-galangan o yung wrist or yung sa galugod. Next slide po. Ang mga sintomas ng osteoporosis. Narito ang mga sintomas. Una dito ay ang pagsakit ng likod na pwedeng maging senyales na may nabali sa gulugod. Pangalawa ay pagbawas ng tangkad o taas sa paglipas ng panahon. Pangatlo ay pagkakuba o pagkakaroon ng yukong postura. At huli ay hirap sa paghinga kung ang disc o gulugod ay sobrang naipit na nagdudulot ng pagbawas sa kapasidad ng baga. Sunod naman ay mga sanhi. Ito yung mga sanhi ng osteoporosis. Kasarian, may mataas na posibilidad na ang mga kababaihan ay magkaroon ng osteoporosis kumpara sa mga kalalakihan. Sa edad naman, sa bawat pagtaas ng edad ay mataas din ang porsyento na magkaroon ng osteoporosis. Sa lahi naman ay ayon sa pag-aaral, ang mga may lahing puti o Asian ay may mga mataas na chances o tsansa na magkaroon ng sakit na ganito. Sa laki naman ng katawan, ang mga lalaki at babae na may maliit na pangangatawan ay may mataas na tsansa o posibilidad na magkaroon ng ganitong sakit dahil mas kaunti ang kanilang bone mass, kaya mas mabilis itong bumababa habang tumatanda. Huli naman ay kasaysayan ng pamilya kung sa paglipas ng panahon sa mga pamilya ay nagkakaroon ng osteoporosis ay pwede itong mapasa. Next slide po. Ang mga pwedeng tamaan ay ang mga edad 65 years old pataas po. Next slide po. Mga dapat gawin, laging magsuot ng seatbelt kapag babiyahe, gumamit ng angkop na protection gear kapag may mga aktibidad na gagawin, lalo na kung ito ay may posibilidad na makaapekto po sa inyong buto. Ang sumunod ay gumamit ng tungkod at huli ay regular na magpasuri sa doktor. Next slide po. Paano makaiwas? Kumain at uminom ng mayayaman sa calcium at vitamin D, magpaaraw, at mag-ehersisyo at patuloy na magpasuri sa buto. Musikantahan!
Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. At sa gabi, maaga kang matulog. Sa umaga, maaga kang gumising at agad mag-jogging-jogging. Sa plaza magtumbling-tumbling. Ang leeg mo ay ipapaling-paling, ang baywang mo ay ipakinding-kinding, ang braso mo't kamay ay isusuntok-suntok sa hangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. At sa gabi, maaga kang matulog. Sa umaga, maaga kang gumising at agad mag-jogging-jogging. Sa plaza magtumbling-tumbling. Ang leeg mo iyong papaling-paling, ang baywang mo iyong pakinding-kinding, ang braso mo't kamay ay isusuntok-suntok sa hangin. So, ayun po yung tungkol sa osteoporosis. Naway may natutunan po kayo doon. Ngayon naman, dumako tayo sa diabetes. Ang diabetes ay, next slide po, ay isang kondisyon kung saan may labis na pagtaas ng asukal sa dugo o tinatawag nating blood sugar. Ang normal range ng blood sugar ay 70 to 99 mg per deciliter o 3.9 to 5.5 millimole per liter. So, meron dalawang klasifikasyon ang diabetes po. Meron tayong type 1 diabetes at meron ding type 2 diabetes. Pag sinabi natin type 1 diabetes, ito yung sanhi ng autoimmune disease kung saan inaatake ng immune system natin ang insulin-producing cell na madalas na tinatamaan nito yung mga bata o yung mga young adult. Sa type 2 diabetes naman, ito yung nangyayari kapag hindi nakakapagbigay ng sapat na insulin sa loob ng katawan. Ang mga kadalasang naapektuhan naman ito is yung mga matatanda na. So, next slide pa. Ito naman yung mga sintomas ng diabetes. Una dito yung labis na pagkauhaw, yung feeling nyo lagi kayong uhaw, yung kakainom nyo lang ng tubig, after ilang minutes, nauuhaw na naman po kayo. Matagal na paggaling ng sugat, or yung mapapansin nyo rin, nangingitim siya kapag gumagaling. Labis na pagkapagod, konting galaw nyo lang, nararamdaman nyo, pagod agad kayo. Malabong paningin, yung okay naman yung paningin nyo dati, hindi kayo nagsasalamin, pero parang biglang lumalabo yung mga nakikita nyo. Yung ihi ng ihi, ayan, isa senyales yan. Pagbawas ng timbang ng walang dahilan. Next slide po. Ito naman yung mga sanhi. Sanhi, yung insulin resistance nga, which is yun yung sa diabetes na type 2. Autoimmune disease naman at pancreatic damage o pagkasira ng pancreas. Bakit ba nakaka-apekto yung pagkasira ng pancreas? Dahil ang pagkasira nito ay nagiging sanhi para yung paglabas ng insulin ma-impair o masira. Dahil ang insulin siya yung nagpapababa ng blood sugar sa loob ng ating katawan at sa daluyan ng ating dugo. Labis na pagkasira ng pancreas ay magiging sanhi ng diabetes dahil hindi na siya nakakapag-produce ng sapat na insulin sa loob ng katawan. Next slide po. Narito ang mga pwedeng tamaan. Ang mga edad 65 years old pataas, labis na timbang o obese, mahilig manigarilyo at labis na pag-inom ng alak.
So, bakit nakakaapekto yung pagiging obese o labis na timbang? Dahil pwede itong magdulot ng insulin resistance at mahirapan ang ating pancreas na mag-produce ng sapat na insulin para i-maintain ang blood sugar levels. Bakit naman nakakaapekto yung smoking? Kasi ang paninigarilyo ay nagsasanhi ng pamamaga at pag-interfere sa bisa ng insulin sa loob ng ating katawan na pwedeng magdulot ng lalong pagtaas ng blood sugar. Sa edad naman, sa paglipas ng panahon, ang function ng ating pancreas ay hindi na katulad ng dati noong kabataan. Bumababa ang kapasidad nito na mag-produce ng insulin na nagiging sanhi ng insulin resistance. Huli naman ay alcohol. Sa labis sa pag-inom ng alak ay nagsasanhi din ng pagkasira ng pancreas at may mataas na tsansang tumaas ang timbang. Next slide po. Ano yung mga dapat gawin natin kapag meron tayong diabetes? Kailangan bantayan natin yung level ng ating blood sugar, kaya kailangan tayong nagpapalaboratorio na ina-advise ng mga doktor natin, yung tinatawag na FBS or fasting blood sugar. Doon tinitest yung kung gaano kataas yung ating blood sugar. Inumin ang reseta ng doktor o yung binigay na gamot ng doktor. Kailangan maging consistent tayo at huwag ho tayong maging makulit sa pag-inom. Kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo. Next slide pa. Paano makakaiwas sa diabetes? Kumain ng masusustansya. Kailangan balanced diet tayo ngayon kasi hindi pwedeng mahihilig na nga sa matatamis dahil hindi na nga masyadong nakakapag-produce ng insulin ang katawan, lalo na kapag may edad na. Panatilihin nasa malusog na timbang at mag-ehersisyo tuwing umaga at iwasan din ang bisyo, ang paninigarilyo at paglabis na pag-inom ng alak. Next slide po. Sana po may natutunan kayo sa diabetes at yun lamang po. Ayun, thank you partner. So masyado po bang mabilis yung discussion natin? Paki-click po ang like kung okay lang or tama lang at dislike naman po kung medyo mabilis. Ayun. So, tama naman po. Last na po itong discussion natin. So, ito naman po is yung hypertension. So, yung hypertension po is yung mataas na presyon ng dugo at isa po itong kondisyon kung saan malakas yung pagdaloy ng dugo sa mga ugat natin. So, sa pagkuha po ng blood pressure, meron po tayong dalawang numero na tinitignan, yung systolic and yung diastolic. So, sa systolic po, ito yung unang tunog na maririnig natin and kinukuha po nito yung unang tibok ng puso po. Sa diastolic naman, ito naman po yung pangalawang numero at huling naririnig pag kumukuha ng blood pressure. So, meron po tayong dalawang uri ng hypertension. So, sa una, ang primary hypertension po. So, ito yung pinakakaraniwang uri ng hypertension and pangunahing sanhi po ito ng kondisyon. So, yung kondisyon po nito is hindi tiyak and karaniwan po yung mga taong meron ito ay walang masyadong nararamdaman na sintomas at yung pakiramdam po nila ay gaya lang ng mga taong may normal na blood pressure. Sa pangalawa naman po, ito yung tinatawag na secondary hypertension. Ang sanhi po ng hypertension na ito is merong ibang sakit or kondisyon yung katawan natin gaya ng pag may problema tayo sa bato or kidney disease, kapag buntis ang isang babae at kapag umiinom ng mga gamot tulad ng contraceptive pills o painkillers. Next slide po. So, ito po yung mga sintomas ng hypertension. Unang-una po is yung pananakit ng ulo, pagdurugo ng ilong, at mabilis na tibok ng puso. Next po. So, sa susunod po, meron naman po tayong mga sanhi. Mga dulot po nito is yung hindi pagkain ng mga masusustansyang pagkain, gaya ng mga matataba at mga mamamantikang pagkain. So, isa rin pong sanhi is yung wala tayong ehersisyo. So, kailangan po natin gumalaw-galaw minsan and yung labis na pag-inom ng alak. So, dapat po nating bawasan ang pag-inom ng alak. Next po. Yung mga pwedeng tamaan po is yung mga may edad na 65 pataas, labis po yung katabaan, at mahilig po sa bisyo or manigarilyo at pag-inom ng alak. So, yung mga dapat po nating gawin kapag meron tayong hypertension ay magpatingin sa doktor at sundin ang mga reseta at gamot. So, wag po tayong makulit. Kung binigyan po tayo ng maintenance, ay inumin po natin ito.
At iwasan na din po natin yung pagkain ng maaalat na pagkain hangga't maaari po. So alam ko po na minsan mahirap po siya. So hangga't maaari po is bawasan natin or kung kaya ay iwasan na talaga. So paano naman po makakaiwas? Kagaya rin po ng ibang sakit, kumain po tayo ng masustansya, panatilihing malusog at nasa tama yung timbang natin, mag-ehersisyo at umiwas sa mga bisyo. So ito po yung mga sanggunian natin. So ayan po yung pinagkuhanan namin ng reference po. So meron po kami ditong bingo. So tingin ko po familiar naman po tayo lahat sa bingo. No? So kung hindi po tayo familiar, ang bingo po is meron po kaming binigay na mga aktibidad po. So, sa isang linggo po, kung magagawa niyo po yung mga activity na yan, lagyan po natin ng check or bilugan kung ano mang activity yung nagawa natin sa isang linggo. So, subukan po natin makabuo ng pahalang, patayo, o pahilig. So, kapag nagawa po natin to, meron po kaming munting sorpresa sa inyo. Unting sorpresa lang naman po. So, ayan po yung activity natin. Assignment po natin yan ngayong linggo and i-check po natin yan sa susunod na linggo. Next slide po. So, meron po ba tayong mga katanungan? May gusto po ba kayong iklaro or itanong sa amin ng aking partner na si Rhea? Sasagutin po natin. Kung may katanungan po kayo, pwede niyong pindutin yung raise hand button po na makikita sa ibaba ng inyong screen o kaya naman ay mag-message sa chat box at aming sasagutin po. So mukha wala na silang katanungan, partner, no? Ayan, oo nga partner, parang wala na talaga silang tanong. Mukhang naiintindihan naman nila dahil nagre-react naman sila. Oo nga, ayan no. Natuto na sila mag-heart. So, kung marami po kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw, isa pa po, maaari po bang pindutin natin yung mga like button or heart react na makikita po sa baba. Ayan, na daw yung nakikinig sa atin, partner. Oo nga, nakakatuwa naman. So, muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-attend sa ating session ngayong araw. Naway sa susunod na session ay muli kayong makipag-cooperate sa amin at sinisigurado namin marami kayong matututunan at marami pang activities sa mga susunod. At muli, ako po si Rhea. At ako po ulit si Mary. Isang magandang araw po sa inyong lahat at paalam po. See you po next week. Bye po!